Kapag mabigat ang misyon, manatiling nakatuon, manatiling matatag. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Saturday, April 18, 2026, ng ikalawang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. At ang ating mga pagbasa mula sa banal na kasulatan sa araw na ito ay nagpapaalala sa atin ng dalawang realidad sa buhay. May problema sa loob, may unos sa labas. At pareho itong bahagi ng inyong misyon. Sa unang pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol, chapter 6, verses 1 to 7, nakikita natin ang mga problema sa loob ng samahan. Kahit ang unang simbahan ay nagkaroon ng problema. May reklamo, may hindi pagkakaintindihan, may pakiramdam na napapabayaan. Ganito rin ang isang unit, organisasyon o opisina. May isyo sa tauhan, may kakulangan sa sistema, may pressure sa pamumuno. Kahit maayos ang samahan, may problema pa rin. Sa unang pagbasa, makikita natin na hindi binaliwala ng mga apostol ang problema. Inayos nila, inorganisa nila, nagtalaga sila ng mga tamang tao. Pero malinaw sa kanila, hindi mawawala ang focus sa misyon. Para sa ating mga sundalo at sa mga nasa serbisyo, ito ay paalala na ayusin ang problema, ngunit huwag kalimutan ang tungkulin. Sa ating Ebanghelyo, mula sa Ebanghelyo ni San Juan, chapter 6, verses 16 to 21, ang mga alagad ay nasa gitna ng dagat. Madilim, malalaki ang alon, malakas ang hangin. Parang sa inyong trabaho, operasyon sa field, delikadong sitwasyon, hindi tiyak ang kalagayan, at parang wala si Jesus. Pero nariyan siya at sinabi niya, "Ako ito, huwag kayong matakot." Sa inyong buhay sa serbisyo, may pressure sa loob, may panganib sa labas, may responsibilidad sa iba, may sakripisyo para sa pamilya. At minsan, napapagod ka na, natatakot ka, nalilito ka. Ngunit ito ang mahalagang aral. Una, harapin ang problema ng may disiplina. Gaya ng mga apostol, magplano, mag-organisa, kumilos ng malinaw. Huwag hayaang sirain ng problema ang samahan. Ikalawa, huwag pahintulutan ang takot na manaig. Sa gitna ng unos, madaling matakot, madaling magpanik. Pero sinabi ni Jesus, huwag kayong matakot. Hindi dahil madali ang sitwasyon, kundi dahil nariyan siya. Kaya maaring tanungin natin ang ating sarili, nawawala ba ang focus ko dahil sa problema? Pinapairal ko ba ang takot? Nagtitiwala ba ako sa Diyos sa aking misyon? Dahil tinatawag ka ng Diyos, manatiling nakatuon, manatiling disiplinado, manatiling may pananampalataya. Mga kapatid, sa inyong misyon, hindi mawawala ang problema, hindi mawawala ang unos. Ngunit laging tandaan, nananatiling nakatuon ang mga apostol sa kanilang misyon. Nakarating sa paruroonan ang mga alagad. Bakit? Dahil kasama nila si Jesus. Kaya sa buhay mo, kapag may problema, ayusin ng tama. Kapag may unos, manindigan. Kapag may takot, magtiwala. Dahil sinasabi rin ni Jesus sa iyo, "Ako ito, huwag kang matakot." At sapat na iyon. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Matalangin tayo. Panginoong Diyos, sa gitna ng misyon ng aming mga sundalo at sa lahat na nasa serbisyo, palakasin mo sila. Sa gitna ng kanilang problema, gabayan mo sila. Sa gitna ng kanilang takot, patatagin mo ang kanilang loob. Samahan mo sila sa bawat tungkulin, sa bawat laban, at sa bawat hamon ng kanilang buhay. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.
Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ingatan mo kami. Amen.